Ilan sa mga kinukuha nitong pagkain ay ang mga bulaklak at dahon. So, Importante sa paika ang I mag-import ng pagkain. watching Dahil sa pagsapit ng matinding snow, meron siyang nakatagong I'm gonna pagkain. change my name Hindi siya magugutom dahil sa mga nakatago niyang pagkain. us. It's actually mixed with Roblox and Among Us. That's why we got Ang pag-akyat ng Mount Everest ay hindi naging madali. Kung magsisimula kang maglakad sa paanan ng bundok, aabutin ka ng isang buwan bago mo marating ang to get pinakataas. imposter. Maliban pa dyan, maraming pera ang kakailanganin mo sa ekspedisyon. Kahit kay Karina Dayon, gumastos sila ng tig ₱1,000,000 kada isang tao para lang makarating sa taas ng Mount Everest. Kahit magastos ang paglalakbay, sulit naman dahil sa ganda ng tanawin. Isa sa pinakamagandang maaari mong maikwento rito ay ang makulay na Himalayan monal. Sa sobrang ganda ng ibon na ito, sila ang ginawang pambansang ibon ng bansang Nepal. Ginawa itong pambansang ibon dahil bukod sa napakaganda ng kulay, kaya din itong mabuhay sa pinakamalamig na bahagi ng Mount Everest. Kumakain ito ng maliliit na insekto at mga bagong sibol na damo. Hindi lahat ng tao ay pinahihintulutang umakyat ng Mount Everest. Tanging mga biyasa at magsanay sa mountain climbing ang pinapayagang umakyat nito. Delikado kasi at pwede mong ikamatay pag naaksidente ka rito. Simula ng taong 1920, may 340 na tao ang nasawi sa pag-akyat ng Mount Everest. Isang epekto ng kanilang kamatayan ay hypothermia o sobrang lamig. Upang makaiwas sa matinding lamig, ang mga hayop dito ay nagtipon ng kapal na buhok. Gaya na lamang ng Himalayan tar. Nababalot sila ng makapal na buhok upang panatilihin matindi ang warm. Hindi rin naaaksidenteng madulas sa batuhan ang Himalayan tar dahil bawang binasa ito sa pagtuntong sa manipis na bato. Kahit espesyal ang mga hayop na tar, nanganganib naman silang maubos. Ang mga Himalayan tar kasi ay endangered species. May mga tao kasi na umaakyat ang Mount Everest para mang-hunting ng mga kawawang hayop. Ito na ata ang masamang epekto ng turismo sa lugar dahil marami ang naiingganyang sumali sa pang-hunting. Ang isa pang uri ng tupa na nanganganib ng maubos ay ang Himalayan coral. Gaya ng mga Himalayan tar, ang mga coral ay eksperto rin sa pag-akyat. Kahit eksperto ito sa akyatan, maski sila ay pinigro maubos dahil sa mga hunter na pumupunteriya sa kanila. Sayang naman kung maubos ang kanilang populasyon dahil sa mga sakim na hunter. Dapat lang maprotektahan ng mga tao ang lugar ng Mount Everest. Nakakapanghinayang kung tuluyang maubos ang mga hayop na dito mo lang matatagpuan. Gaya na lamang ng mga ibon ng Tibetan snowcap na makilim na humihingi ng pagkain sa mga turista. Ayon sa mga nakapunta na sa bundok na ito, madalas raw silang binibisita ng mga ibong snowcap. Nakakatuwang isipin na ang ganito kagandang ibon ay natutong makibagay sa pabago-bagong klima ng Mount Everest. Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan niyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam! No, just Nestle Boost helps 50-plus adults feel stronger and healthier in as early as 6 weeks. Pagkatapos ng klase ay naku-curious sila sa pagkatao ng tatlong transfers ticket na tanong Rogat si Ichigo save. na gusto ko sa Pilipinas Rogat sa save. Hindi naman interesado si Ichigo na malaman kung sino sila, ngunit pagdating ng uwian ay nais daw niya Ma! sa pagluwag ng binata na marinig tinutulan ng kanyang dalawang tauhan. Nabulabog naman ang normal na gabi na Ichigo nang maramdaman ng spirit pressure ni Kenryo mula sa ito. Welcome back sa Thinking Pinoy Channel. Mahilig ka bang manood ng sports? Natutuwa ka ba sa mga amazing talents ng mga atleta? Ang iba ay malakas magbuhat, pero namang mabilis tumakbo.
Samantalang iba ay may maliksik na pangangatawan. Pero, alam mo ba na mayroong hayop na kayang pantayan ng husay ng mga tao? Ito yung mga hayop na kayang lumaban sa tao pagdating sa pagalingan ng sports. Mula sa antelope na mataas tumalon hanggang sa toro na kayang bumuhat ng sasakyan. Ilan lang ito sa mga atletang hayop na daig pa ang mga tao. Simulan natin ang countdown sa isa sa pinaka-kinatatakutang hayop ng Africa. Ito ang mga leopard at sila ang sa pinakamahusay na atleta sa animal kingdom. Ang pangkaraniwang tao ay kayang tumalon ng 7 talampakan, pero ang mga leopard kayang tumalon sa taas na 10 feet. May lakas ang kanilang binti na kayang talunin kahit na 20 feet ang distansya. Kailangan nilang tumalon ng mataas dahil isa sa paborito nilang kainin ay ang unggoy. Alam naman natin kung gaano katalino ang unggoy para takasan ng kalaban. Ang mga unggoy kasi ay eksperto sa akyatan ng puno. Pero, maski ang unggoy ay may isahan din. Lalo na kung kasing busay ng leopard ang makakatapat nito. Gaya ng leopard na ito na nag-ala Tarzan, mahuli lang ang unggoy. Ito ang isa pang leopard na naisahan ng unggoy. Kita mo yun? Sa full sa slow motion, ang bilis ng pagkahuli sa kawawang unggoy. Kung ang mga tao ay magbilis lamang na 8 miles per hour, ang mga leopard naman ay magbilis na 36 miles per hour. 4 na beses na mas mabilis sa mga leopard kaysa sa tao. Importante sa mga leopard ang mabilis tumakbo dahil ito ang kanilang paraan para makahuli ng biktima. Kaya nito magpatumba ng hayop na 2 beses na mas mabigat pa sa kanya. Mahilig din magbulat ang mga leopard. Kahit nasa taas ito ng 20 feet, kaya nitong bulagain ng kanyang biktima. Hintayin mo lang ang kapalaran ng hayop na ito. Mag-sleeper ka na lang, huwag ka nang mag-shoes. Ha? Kapag nahuli na niya ang Sleeper ka na kanyang lang. biktima, Yan, mas okay sa ka. kanya ito iaakyat pataas ng puno. Kaya niya itong iakyat kahit na pa mas mabigat pa ito sa kanya. Ito ang mga dahilan kung bakit ang leopard ang isa sa pinakamahusay na atleta sa animal kingdom. Ang susunod sa ating pambato ay ang makaw o baka. Kasali sila sa ating listahan dahil gaya ng isang atleta, maaasahan mo ito sa palakasan ng katawan. Kung ang mga taong atleta ay kaya bumuhat ng 5 beses ng kanilang Tapos pag nakasinelas ka dun sa room, huwag ka na maglagay ng ano ha, cover ng shoes. Hindi yun kailangan kasi basa naman sa salita. Ha? Huwag ka na magpo-cover ng shoes mo. Ha? Okay lang yung kay teacher nakachinelas. Huwag ka na mag-cover ng shoes. Gumamit ng cover. Kaya naman huwag mong gagalitin ng baka dahil kahit magtago ka pa sa kotse, hindi ka nito tatantanan. Ganun pa man, maaaring mapakinabangan ng tao ang kanilang talento. Maaasahan ng mga baka sa gawaing bukid gaya ng pagbubuhat ng mga kalakal. Kung sa makina mo ito ipapabuhat, baka masira ang motor ng makina. Kung sa Never ito sus. ipapagawa, baka mahimatay sa pagod ang nagbubuhat. Maliban sa weightlifting, ang pag-wrestling ang isa pang talento ng baka. Gaya ng mga tao, ginagamit nila ang wrestling bilang batayan ng palakasan. Ginagamit nila ang kanilang matigas na ulo at mahabang sungay para mag-umpugan. Madalas ito mangyari sa mga lalaking baka. Nag-aaway ang 2 toro upang ipakita kung sino ang mas dominante sa kanila. Alam mo ba na 2 beses na mas mabilis ang mga baka sa tao? Yan. Ang sa itong tunog ng mga baka. Gaya ng baka na ito na kahit mabigat ang katawan, kaya pa rin tumalon sa bakod na may taas na 7 feet. Isa itong talento ng mga baka na kaunting tao lang ang nakakaalam. Tinalo pa nito ang kabayo sa pagtaas ng talon. Oh my God. 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 That's overpowered.
That's overpowered. That's Ang overpowered. pakwalo sa ating mahuhusay na atleta ay ang mga Arctic tern. Isa itong puting ibon na may hilig kumain ng isda, kaya palagi mo makikita sa tabing dagat. Hindi man ito kasing bangis ng leopard o kasing lakas ng toro, sobrang lakas naman itong lumipad. Kabibiliban mo ang husay ng Arctic tern dahil kaya itong lumipad ng hindi tumitigil. Napag-alaman na ang ibon na ito ay kayang lumipad ng 3 buwan nang hindi man lang humihinto. Kada taon, ang mga Arctic tern ay lumilipad ng 60,000 miles mula Arctic hanggang Antarctica. Mula norte, tutungo ito sa Africa. Saka ito lilipad patungong Antarctica kung saan sila mangingitlog. Sa buong buhay ng Arctic tern, tinatayang aabot ng 1.5 million miles ang kanilang naikot. Ang paglipad ng 1.5 million miles ay katumbas sa paglipad papuntang buwan ng 6 na beses. Ganyan kalakas kung lumipad ang mga Arctic tern. O diba, bigla kang humanga sa talento ng puting ibon na to. Bilang tao, wala tayong may pagyayabang sa mga Arctic tern dahil hindi naman natin kaya lumipad. Maliban na lang kung isa kang manananggal. Mataas ka bang tumalon? Matibay ba ang buto mo para sumali sa ganitong sport? Kung aminado ka na mahina kang tumalon, pues mamamangha ka sa susunod nating atleta. Ang top 7 sa ating countdown ay ang mga antelope. Isa ito sa pinakamahusay na atleta sa mundo ng mga hayop. Ito kasi ang isa sa pinakamagaling tumalon sa lahat ng mga mammals. Kung ang mga tao ay kayang tumalon sa taas na 8 feet, ang mga antelope naman ay kayang tumalon sa taas na 10 talampakan. Ang isang hakbang ng antelope ay pwedeng umabot sa distansya na 33 feet. Kaya pa nga nito tumakbo sa bilis ng 60 miles per hour. Halos 2 beses na mas mabilis pa sa leopard at 7 beses na mas mabilis pa sa mga tao. Ang mga antelope na ang dahilan kung bakit nagmumukhang mabagal ang mga cheetah. Maski ang mga leon, hirap makahuli ng antelope. Kita mo yun? Nagmukhang bopol ang leon sa pag-iwas ng antelope. Yun nga lang, malabo ang mata ng mga antelope, kaya aksidente silang bumabangga sa viper. Ang number 6 sa ating listahan, ang mga pusa. Niyamak na mas malaki ang leopard kesa sa pusa, ngunit halos magkasing bilis lang ang dalawang hayop na ito. Ang mga pusa ay kayang tumalon sa taas na 10 talampakan, kasing taas din ang kayang talunin ng leopard. Isa sa malupit na katangian ng pusa ay ang mahulog sa mataas na lugar at hindi man lang sasaktan. Ang tawag dito ay righting reflex. Ang righting reflex ay ang kakayahan ng pusa na paikutin ang kanyang katawan para hanapin ang tamang balanse. Sa ganitong paraan, nahuhulog sila gamit ang 4 na paa. Tayo mga tao, wala tayong righting reflex, hindi gaya ng mga pusa. Kapag tumalo ng mga tao sa mataas na lugar, hindi tayo bumabagsak gamit ang 2 paa. No! Dahil sa No! righting reflex, No! nakakasurvive ang mga No! pusa na No! kahit sa taas pa ng building. Gaya ng pusa na ito na nakuhang tumalon sa ikalawang palapag ng Idiots! gusali. Kung tao ang nahulog, siguradong durog ang buto. Dabas. Ang mga Amadabas. pusa kasi ay may buto na magkaanak na lambot, kaya para silang gelatin. Sa sport na boxing, Yeah. kailangan na mabilis kang mag-react sa iyong kalaban para alam mo kung kailan kayo Operation hihilag. Start! Ang mga pusa ay veterano sa mabilisang reaksyon. Good Dahil damage! mataas na ito na akmang tutuklawin ng pusa. Buti na lang at mas mabilis manaka ang pusa. Dahil sa mga Astro. katangian ng mga pusa, para na nga silang ninja sa sobrang husay tumalon sa mga obstacle Start course. back, start back, start back, start back! Stop! Gusto ko magkaroon ng super course gaya ng pusa. Roommate. We're not stopping until we get tayo ng imposter. Ngunit para sa mga kabayo, walang kahirap-hirap sa kanila ang No, tumakbo ng no, mabilis. no. It's so weird. We're going the best, bro.
Dahil mukhang Oh my God. No, no, no. ang kapangyarihan ng kabayo ay nagmula sa mahahaba at malalakas nilang binti. Dahil sa kanilang puwersa, nakakayanan nito ang tumalon sa mataas na bakod. Ingat nga lang dahil may mga kabayo na sadyang matigas ang ulo at ayaw sumunod sa kanilang amo. Gaya ng sa mapapanood nyo, nakikita kung gaano kataas ang sipa ng kabayo. Kinaya nitong basagin ang makapal na salamin gamit lang ang paa. Maliban sa pagtalon, ginagamit ng mga kabayo ang kanilang paa sa nakikipaglaban. Ang kabayo na mas malakas ang sipa, iyon agad ang mananalo sa laban. Mataas yung dula ang mga kabayo, kaya huwag kang lalapit dito kung ayaw mong matadyakan. Napaisip tuloy ako, kaya rin bang sumipa ng tao ng ganito kataas? Ang sagot, oo. May mga tao sa ibang panig ng mundo ang inayang sumipa ng mas mataas pa sa kayang gawin ng kabayo. Pero imbis na manakit ang ibang tao, ipinadaan nila ito sa exhibition. Upang ipakita ang kanilang pusay, kailangan maabot ng kanilang sipa ang mataas na kahoy. O ano, kaya mo ba yung gawin? No. Kung gusto mo itong subukan, maghingay-hingay ka muna. Hindi ito madaling gawin at marami ng tao ang aksidente sa ganitong sports. Siguro ay magsanay ka muna upang hindi mo ipahamak ang sarili mo. Gayunpaman, sigurado ako na mas malakas sumipa ang kabayo. Kung namangha ka sa malakas na sipa ng mga kabayo, hintayin mo ang susunod nating contender na may malaking muscle. Ang pang-apat sa ating listahan ng mga atleta tayo ay ang mga gorilla. Yung nagtingin pa lang sa height na ito ay alam na sila ay maskulado. Kung ang mga kabayo ay may malakas na binti, ang mga gorilla naman ay may malakas na braso. Sa sobrang lakas ng mga gorilla, nakakayanan lang buhatin ang mabigat na kahoy. Maski ang salamin na proteksyon sa mga zoo, kayang-kaya Brother. pasagin. Ayon sa mga sinusuri sa lakas ng gorilla, may lakas daw ito na kapunta sa anim na tao. Alam ko na may tao na mukhang gorilla, pero may tao pa na kasing lakas din ng gorilla. Para malaman ang kasagutan, dapat natin alamin kung ano nga ba ang pinakamabigat na kayang buhatin ng mga tao. Ang bench press ay ang tawag sa pagbubuhat ng bakal habang nakahiga. Noong July 2023, naitala ni Jimmy Gold ang pinakamabigat na pagbuhat sa paraan ng bench press. Kinaya ni Jimmy Gold ang buhatin ang 1,400 pounds ng bakal sa loob lang ng ilang segundo. Pero, ang record ni Jimmy ay walang binatbat sa kayang gawin ng mga gorilla. Ayon kasi sa mga scientists, ang mga gorilla ay kayang buhatin ng bigat na 4,753 pounds. Ay halos 3 beses na mas mabigat sa kayang buhatin ng mga tao. Ang lakas! Huwag mo itong gagayahin dahil hawang delikado. This summer, get 80% off hosting your unlimited. One AI powered plan with everything you need to build your website, launch your idea, and grow online. Get unlimited websites, unlimited emails, priority support, and more, all in one place. No platform switching, no extra subscriptions, no complex. Go to Hosting to claim your unlimited plan today. Ang pangatlo sa ating listahan ng mahuhusay na atleta ay ang mga raccoon.
kasali sila sa ating listahan dahil kabibiluan mo ang kanilang husay sa pag-akyat sa kung anong bagay. Gaya ng raccoon na ito na naaktuhang umaakyat ng gusali sa taas ng 1,000 feet. Makukuha mo na lang ang matuwa sa talento ng raccoon dahil hindi madali ang umakyat sa makinis na semento. Maski ang luwid na ganito kanipis, kayang-kayang akyatin ng raccoon. Hindi nakapagtataka kung bakit sadyang mahusay umakyat ang mga raccoon dahil kahit habang bata pa ang mga ito, tinuturuan na sila ng kanilang magulang kung paano umakyat. Kung minsan, sabay-sabay pang umaakyat ng puno ang pamilya ng raccoon. Likas sa mga raccoon ang humusay sa pag-akyat, pero kaya din ba itong gawin ng mga tao? Para malaman ang kasagutan, dapat tayong tumungo sa Yosemite National Park upang saksihan ang matatapang na tao na gumagawa ng ganitong sports. Ang mga tao na ito ay umaakit ng bato nang wala man lang tali sa kanilang katawan bilang suporta. Kapag natulog sila sa kanilang inaakyat, ito ang kanilang katapusan. Ang tawag dito ay free climbing. Kung gusto mong subukan ang free climbing, dapat ay kasing tapang mo ang mga raccoon. Ang iba na gustong subukan ang sports na ito, mas pinipili ang umakyat malapit sa dagat. Para kung mahulog man sila ay may dagat na babagsakan. Ang mga tao ay hindi tulad ng raccoon na kapag nahulog sa building, kaya pa rin mabuhay. Hindi gaya ng susunod nating contender na bukod sa mahusay umakyat, mahusay din sa pakikipaglaban. Ang nakakuha ng top 2 sa listahan ng atletang hayop ay walang iba kundi ang mga oso o bear. Marunong din kasi itong umakyat gaya ng raccoon. Ang pinakamahusay na katangian ng mga oso ay ang malakas na pangangatawan. Kitang-kita sa video kung paano tinulak ng oso ang tipak ng bato na may bigat na 300 kilo. Para sa akin, hindi hamak na mas malakas ang mga oso kaysa sa mga gorila. Mas kapansin-pansin ang lakas ng mga oso sa tuwing sila ay nakikipagbardagulan. Mukha silang mga mababangis na halimaw na nagsasalpukan sa gitna ng kagubahan. Ang oso na mas malakas tumulak, iyon ang madaling mananalo. Kung tayong mga tao ang lumaban sa oso, may pag-asa kaya na manalo tayo? Kung mayroong mga tao na pwedeng tumapat sa oso, sila marahil ang pwedeng manalo. Sila ang mga sumo wrestler ng bansang Japan. Nagsimula ang sumo wrestling 2,000 taon na ang nakalilipas. Tagisan ito sa kung sino ang pinakamalakas at kayang itulak ang kanyang kalaban. Kung sino ang makapagtutulak sa kalaban palabas ng ring, siya ang mananalo. Pero, huwag mo nga lang silang patatakbuhin dahil siguradong mas mabilis ka pang tumakbo kaysa sa kanila. Hindi gaya ng mga oso na kahit tuhod ng taba, mas mabilis pa sa mga tao kung tumakbo. Ang hayop na nakapasok sa pinakamataas na pwesto ay maaaring kasama mo ngayon sa inyong bahay. Ito ang mga aso at sila ang pinakamahusay na atleta sa mundo ng mga hayop. Maliksi ang katawan ng mga aso at tila ba ay hindi sila napapagod. Kahit anong obstacle course ang kanilang pagdaanan, kayang-kaya nila itong lampasan. Lingid sa kaalaman ng marami, mayroong mga aso na mas malakas pa sa pangkaraniwang tao. Gaya ng pitbull na ito na kinayang hilain ang pagkabigat-bigat na truck kahit na bumaliit lang ang kanyang katawan. Ito naman ang aso na kinayang hilain ang pinagpatong-patong na bato na ayon sa kumuha ng video, may bigat raw ito na 1 tonelada. Para sa akin, ang pinaka-amazing na talento ng mga aso ay ang husay nila sa pagtalon. May mga aso kasi gaya ng Belgian Malinois ang kinayang tumalon sa taas na 15 feet. O ano, meron ka bang aso na ganyan kataas tumalon?
Mapa sportsman ng pagtalon, sports na palakasan, at sports na pabilisan, mukhang walang sports ang hindi inaatrasan ng mga aso. 11. Dahil sa talento ng mga atletang aso, Tapos sila na to. ngayon ang nakakuha ng Lapit na ako to pwesto. Winnie. Bago nyo panuorin ang susunod na video, meron lang akong isa-shoutout. Hello kay Anthony O. Manalaysay. Hello rin kina Andre at Julie Nabata. What's up kay John Patrick Abellano. Shoutout kay Rayleigh Emilson Pangilinan. Gohan kay Lefty Patulo. At happy birthday kay Cayus Libay. Ngayon, ipagpatuloy natin ang panibagong listahan ng mga atletang hayop. Panuorin nyo. Next Umpisahan natin sa panglimang pwesto. video.